Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa atin dyan, ayan, please subscribe. Pakipindot yung subscribe dyan sa baba. At ayan ang napakaganda na pag-uusapan natin ngayon mga boss, kasi meron tayong video na ipapakita. Ayan, kay general viewpoint din to. At bigyan natin ng reaction at opinion. Ayan, bago ang lahat, ayan, panoorin muna natin mga boss itong video. Namimigay tayo ng livelihood. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng MDTV channel. Kapapasok lang na balita, sabi dito. Ito, pahayag ni Senate President Soto. Ito ang sabi niya. Nakatanggap po tayo ng mensahe kay Ombudsman Remulla ngayon lang na kung maaring ipatupad ngayon mismo ng Senado ang dismissal ni Senator Villanueva na noon pang 2016 na ibaba at natabunan lamang at hindi binigyan pansin. Ngayon ay muling binuhay ni Ombudsman Remulla at nakiusap sa atin na i-take effect na ang naibabang kautusan noon pang 2016 para i-dismiss si Senator Villanueva kaugnay din sa kasong katulad ng mga ganito. Yan ang pahayag ni Senator Soto. Text message ba o tawag? Hindi ko alam itong 2016 na hatol ng ombudsman kay Senator Villanueva. Wala akong masyadong background. Sinerch ko sa Google, sa batas. Tinepe ko, can the Ombudsman has the power to order the dismissal of a senator and members of Congress? Ang lumabas is no. The Ombudsman has no power to order the dismissal of an impeachable official. Actually mga boss, wala naman talagang karapatan yung ombudsman na mag-persecute sa mga ganito. O ang sa kanila lang kasi mga boss, investigative body lang po kasi sila. Yan. Bali, mag-i-investigate lang po sila at i-recommend nila sa Sandigan Bayan kasi hindi naman talaga sila korte. Kumbaga, investigative body lang po ang ombudsman. At sila yung magre-recommend sa Sandigan Bayan na file ng kaso yung mga nasasangkot with evidence. Kung kapag makitaan ka ng probable cause, yan, i-recommend nila yan doon sa Sandigan Bayan at doon ka sasampahan ng kaso. Ganyan naman kasi ang role ng ombudsman. So ganun lang talaga yung actually ang role talaga ni Ombudsman Boyeng Remulla. Kaya siya yung itinilaga ni President Bongbong Marcos dyan sa ombudsman dahil pipilayan nila o actually yung mga kalaban sa politika nila, lalong-lalo na sa 2028. Kasi kung titingnan natin mga boss, ang lahat ng nangyayari, ang lahat ng mga pag-iimbestiga ng ombudsman ngayon ay preparation po yan sa presidential election sa 2028. Kasi alam po kasi nila na malakas ang Duterte sa 2028. Kaya at walang silang panapat dyan mga boss. Kaya ngayon pa lang inahanapan na nila ng ng gusot
Kahit nung bago uupo pa lang si Boyeng Remulla, hindi pa nakaupo. Biruin mo, BP Sara na agad ang unang sinasabi niya na iimbestigahan ng Salin. Alam mo mga boss, wala na kasi silang maibato na issue pagdating kay Sara Duterte, kundi ang impeachment talaga. Kasi wala malinis si BP Sara talaga. Hindi nila makasukasuhan yan kasi naku, personal pagkakalam ko sa mga Duterte is hindi sila corrupt at saka maayos sila mamono yan sa bansa man o sa isang city. Alam ko yan kasi taga Davao ako So ito opinion ko lang, ang mga Duterte ay hindi sila corrupt based on my experience. Kahit ano pang gagawin nyo dyan, sa kakahanap ng gusot, sa kakahanap ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, wala pa rin yan mga boss. Kasi ako ay naniniwala na malinis si BP Sara talaga. Kaya talagang pilit nilang ginagawa ng paraan na matanggal sa pwesto, makasuhan. Kaya lang hanggang doon lang sila sa impeachment kasi. Kasi wala naman kasi silang maibato. Ayan, wala silang maibato na ibang mga issue laban kay BP Sara. Wala silang makita. Kita mo nung sinabi ni Boyeng Remulla na iimbestigahan daw yung SALN ni BP Sara. Anong response ni BP Sara noon? Ang sinabi niya na wag mong tingnan, wag mong silipin. O, di ba? Tingnan mo. Muna mo mga boss, hinamon pa. Ay nako. Kaya alam mo, lahat na sila nagkakampihan dyan. Dilawan, Pinklawan, tapos itong mga NPA, itong mga aktivista, yan, ito pang akbayan na yan. Lahat na sila mga boss, ayan, nagsasanib puwersa na. Pero wala pa rin hindi pa rin umubra. Kay BP Sara kasi nga malinis si BP Sara. Hindi mo masasabi nga corrupt. Kahit imbestigahan mo pa yan, wala kang makikita ang dyan. Kaya doon sila nag-stick kasi wala na silang maiba tong mga ibang issue. Doon sila nag-stick ngayon doon sa impeachment. Kasi pagka nasampahan niya ng impeachment at naging hindi siya ma-acquit, hindi tanggal siya sa pagka Vice President at hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ganun po kasi yun ang impeachment. Ang problema lang dyan, kahit na halimbawa matanggal nila si BP Sara, huwag nilang sabihin na mananalo pa rin sila kasi hindi natin alam kung sino yung ipoproklama ni BP Sara na tatakbong presidente. Siguradong malakas din yun kasi suportado. Kaya sila nahihirapan kasi yung sinasabi mga boss na lintik lang ang walang ganti. Ayan. Tingin ko pag nawala si Bongbong Marcos sa palasyo, lahat ng mga kalyado din nila malamang makakalaboso din yan. Yun lang yung opinion ko at tingin ko mga boss. Kasi wala na sa hulog kasi mga boss. Grabe yung ginawa nila sa Pilipinas. O talagang grabe yung pangungurap na ginawa nila. So, kayo mga boss, ano yung masasabi niyo? Ayan, please comment down below. Paki-subscribe naman sa ating munting channel. At maraming salamat. Ay hanggang sa muli mga boss.